Mga ka-good news, may balak ba kayong bumili ng supercar na nagkahalaga ng 100 million mahigit? Katulad na lamang ng ating i-feature ngayon ang Bugatti Chiron na mayroong halaga ito na 160 million pesos kapag binili nyo ng bago at dinala nyo dito sa Pilipinas. Ngayon, bakit ayaw kong bumili kayo ng ganito? Kasi magka-problema kayo. Pag-iinitan kayo, narito ang ulat ni Mel Tiangco sa 24 oras. Lang kaukulang dokumento. Patuloy naman ang paghahanap sa isa pang limited luxury car na nakunang bumabiyahe sa kalsada. Nakatutok si Chino Gaston. Nang tanggalin ng mga tauhan ang Bureau of Customs Intelligence Division, ang car cover at mga karton na ipinatong sa kotseng ito, tumambad ng isang pulang Bugatti Chiron. Kotseng nagkakahalaga ng 160 million pesos. Wow, 160 million, kaya mainit sa mata. Kaya ayokong bumili kayo ng ganyan. Bili na lang kayo ng tag 3 million or 2 million na klaseng sports car at hindi iyang ganyan na supercar na Bugatti na mayroong halaga na 160 million pesos kapag brand new yung binili. Ngayon, nagumpisa ang problema na ito ng may-ari nung ibiyahin niya sa highway ay pinipicturan kasi siya ng mga netizen kasi ipopost ng mga netizen na nakakita sila ng Bugatti sa Pilipinas kasi walang mga Bugatti dito. Porsche ay meron marami, mga BMW, ganyan. Pero Bugatti ay ito lang yata, dalawa ang tumatakbong Bugatti dito sa Pilipinas. Kaya nang naipost ng isang netizen, nakita ng mga halimaw, nakita ng mga buhaya. Ayan, pinaghanap ang may-ari. At of course, pagbabayarin ng taxes na hanggang liig. Ang laki ng mga taxes kahit na second hand lamang yan na nabili. Atin balikan ang ulat 24. Bago pa ito mapatawan ng import taxes. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, isinuko na may-ari ang sasakyan na ilang linggo na ring pinaghahanap ng Bureau of Customs. Isa lang ito sa dalawang Bugatti Chiron na pinaghahanap ng ahensya dahil naipasok raw sa bansa na hindi dumadaan sa BOC. Ang kulay asul na Bugatti Chiron inaasahang mahahanap din sa mga susunod na araw. Grabe no, parang kriminal ka kapag nag-drive ka ng ganyan. Kasi hahanapin ka talaga kung sino ka. At kahit binili mo pa yan ng kumpleto ng papeles, talagang pagbintangan ka pa rin na ano ka, smuggler o magnanakaw. Kahit na naka-treasure hunt tayo at bumili ako ng ganyan, pagbintangan pa rin ako. Ganyan ang mga ano sa, hindi lang sa lahat ha. Ganyan ang mga tao diyan sa custom. Nang binuksan nila yung tabing, yung car cover, ay pera kagad yung nakita ko sa kanilang mata, yung letter P na ang daming piso. Pera, ganyan. Bakit naman kung magdadrive ako ng ganyan? Anong pakialam? Binili mo yan at may pera ka, di ba? Meron naman talagang mga tao na mahilig ng sports car. Kung gusto nila magka-sports car, dapat ay mag-ipon sila or triple time ang trabaho. At o kaya mag-treasure hunting para mas madali. Para maka-hit ng kahit giveaway lang ay kaya mong bilhin yung 160, isang barita lang yan, 160 million pesos. Isang barita lang yan na 20 kilograms. Ay meron ka na yan, Bugatti. Ngayon, huwag kang bumili diyan. Huwag kayong bumili niyan mga katiyats. Kasi maano lang kayo, maperwisyo lang kayo. Kasi tingnan nyo, 2 linggo nang pinaghahanap, ano ba yan? Yung mga drug addict, hindi nila pinaghahanap. Yung mga tulisan, kawatan, hindi nila pinaghahanap. Yung mga robbery, mga robbers, mga wanted na mga tao, hindi pinaghanap kasi wala silang makuhang pera. Pero itong may-ari ng Bugatti, pinaghanap nila kasi alam nila na may pera. Ano ba yan? Diyos ko, puro santo. Okay, tapusin natin ang video. Natanggap tayong mga information na merong 2 expensive Bugatti Chiron na umaandar po sa ating mga kalsada dito sa Pilipinas, in which social media is nakaka-capture na po ito na may mga escorts pang
and may mga bodyguards na kasama. Nakita po natin sa ating database na wala pong pumasok na ganitong mga klaseng sasakyan dito sa ating bansa. Yan kasi ay second hand na binili at ang bumili niyan ay ma-influensyang tao, isang politiko, kaya nakapasok yan dito sa ating bansa nang hindi nyo namalayan o kaya nakapikit yung mata nyo kasi mayroong red tape noong ipasok yan sa ating bansa. Hindi naman kasi yan brand new. Nabili lang yan segunda mano nitong hinuli nyo. Kaya kawawa ang may-ari nito. Kaya kayo mga katiats, pag nakahukay kayo, alam ko bibili kayo ng Lamborghini at ng ganito na mga supercars, ay wag na lang muna. Diyan na lang muna kayo sa mga yung 1 million lang na mga halaga. Mga Honda Civic, Honda City, ganyan na lang, mga Camaro, Mustang, yan lang bilhin nyo. Huwag kayong bumili ng ganito kahit na meron kayong nakuhang limpak-limpak na ginto. Kasi talagang bibigyan kayo ng problema nitong mga tao sa gobyerno. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Ang pikon ay laging Base sa talo. paliwanag na may-ari ng sasakyan, nabili lang din daw niya ang mamahaling sasakyan sa isa pang tao dito sa Metro Manila. Ayan. Kung sino ang nagbenta, isa pa sa pinaghahanap ngayon ng Bureau of Customs. Hindi nyo na mahanap yung nagbinta niyan kasi yan ay malaking tao sa gobyerno. O baka yan yung boss nyo sa custom ang may-ari. O kaya taga-custom ang nagbinta niyan, ay huwag niyang hanapin. Kasi nakarehistro naman yan, kompleto yan ang papel sa Pilipinas. Ang problema nga lang, wala kayong record sa custom nyo. Kasi pinalusot nyo yan noong nakaraang taon pa. Ay nako, nakakaano ito. Kasi mahilig ako ng mga ganyan. Kaya nga ako kumakayod ngayon dahil gusto ko ng mga ganyan. Pag-initan ka lang pala. Pag may tatakbo sa highway na ganyan, ay nako. Pag may mag-post, hanapin ka na parang kriminal. Akalain mo, mantsakin mo. Sabi ni PMC, mantsakin nyo. 2 linggo nang pinaghanap. 2 Bugatti na tumatakbo sa Luzon, sa Manila. Parang mga kriminal na pinaghanap. Pero yung mga kriminal ay hindi pinaghanap. Dahil walang mga pera yung mga kriminal. Ang pinaghanap ngayon yung mga Chinese sa Pugo. Tsaka ito, mga may-ari ng mga ganito. So, tapusin na natin ng video. Ano pang mga sinasabi dito? Kapag hindi mahanap ang sinasabing nagbenta, ang kasalukuyang may-ari ng sasakyan ang mananagot. Ayan, nako, napaka-problema talaga ng nakabili ng second hand na yan. Kasi hindi niya pwedeng banggitin yung pangalan ng nagbenta kasi big time yun. At palagay ko ay nasa custom lang nagtrabaho. Malaking isda. Kaya ito ay na-headline lang to, pero sa next week wala na ito. Hindi natin makikita ang nahanap pa nila yung pangalawa. Okay, so dito lang. Hanggang dito lang ako mga ka-good news. Ingat lang kayo dyan. At paalam na. Sambayan ng Pilipinas.